May pangarap ka bang pumunta ng ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika or Canada? Kumusta po? Ito po si Luisa. I-present ko po sa inyo ngayon dito kung paano namin kayo pwedeng tulungan na pumunta po sa mga first world countries na gusto nyong puntahan. Legal na legal po itong present ko po sa inyo ngayon dito kasi po matagal na po akong konektado sa kanila, marketing executive or marketing consultant. Okay, so kaya lagi kong pinopost yung mga videos or di kaya ako mismo talaga po ang nagpo-present every time po mayroon silang online presentation. Okay, regarding po sa legalities, dito ko po ilagay yan. Ayan. So, since 2008 pa po yung company na to, mayroon po tayong SEC registration, sinusunod natin yung mga BIR, and then every year talaga mayroon tayong business permit. So, andyan po, 2025 po yan. Okay? So, yung pinaka-main office po natin is nasa Minglanilla, Cebu po. So, if ever po gusto nyo bisitahin yung opisina natin, pwede kayong mag-comment dyan sa baba para ma-recommend po kayo kung saan kayo pupunta at kung sino yung hahanapin nyo doon. Now, since 2008 po, marami-rami na rin po yung natulungan natin. Okay, andito po, lagay ko dito po yung mga proofs natin. Actually, mayroon tayong website. I-comment nyo po dyan sa baba kung gusto nyo malaman yung website natin. Andyan po, yan, makikita nyo po yan lahat doon, na-deploy po natin. So, marami na rin po yan. So, medyo mahirapan kayong makita yung mga pangalan dyan kasi talaga pong napakarami po namin ng natulungan since 2008. And then kung makita niyo po dito, mayroon po kayong makita dyan ako konti lang. Yan po yung time during pandemic time. Di ba? Alam naman natin na medyo nagsara yung mga boundaries during pandemic time. It was March of 2020 po na nagsara yung boundaries. Kaya kahit marami kaming aplikante, talaga pong na-stop naming na-i-process. No? Yun. Pero ang maganda lang, before the end of 2020, bumalik po yung pag-accept nila ng mga applications. Kaya naisalang agad-agad natin yung dalawa. Mayroon din po kaming proof ng couple application, partners, mag-asawa. Yan. So, sa Canada po sila pumunta. Isa lang po yung aplikante dyan, yung babae lang po. Yung student visa na pre-process namin. And then kasama po namin pre-process yung husband po niya na binigyan naman po ng W1 visa, which is work visa po. No? Na habang nag-aaral si Mrs., nagtatrabaho si Mr. Now, ito naman po yung latest po na approval namin na kung saan, I think first week of March po yan siya. Nandun na po siya. Okay? And then, ang maganda po nito, ituloy po yung pag-process po natin dito sa mga kababayan po natin na gustong pumunta ng ibang bansa na legal, and then may chance pa po na magkakaroon ng permanent residency. Okay, bago ko po i-explain sa inyo yung regarding sa kagandahan po ng in-offer namin dito. Sorry to say po, bato-bato sa langit, huwag pong magagalit po ha, ang matatamaan. Kasi po ang dami po talaga, even kaibigan ko po, matagal po siyang nag-abroad. Matagal po siyang pabalik-balik every 2 years. Diba? Usually 2 years naman yung contracts ng mga kontrata ng mga OFWs kababayan natin. So after 2 years, babalik dito, babalik na naman doon. So talagang enjoy na enjoy po yung kaibigan ko na yun, back and forth lang siya talaga kasi nga hindi niya naisip na darating ang time na ma-disqualify na pala yung age niya. So imagine mo yan kung check your country po ngayon, okay? Kumbaga real talk lang po tayo dito, check your country po ngayon kung saan ka po nagtatrabaho, kung may chance po ba na maging permanent resident ka diyan. Pag may chance po, tuloy-tuloy niyo lang po yan and then trabahuin niyo na agad-agad yung permanent residency. Kasi ang mangyayari niyan, pag aabutin mo yung edad na bawal na palang mag-renew ng kontrata, ang mangyayari tulad ng kaibigan ko po, hindi niya akalain, umuwi siya po dito sa Pilipinas pagkatapos hindi na pala siya na-renew. Okay, imagine mo yan, ang tagal-tagal niya pong pumunta, pabalik-balik po, at pagkatapos babila na lang, ay, hindi na pala ako pwedeng bumalik. Ang nakakalungkot pa, dahil 50 plus years old na, pagdating dito, anong trabaho yung nag-aantay sa atin? Nakakalungkot yan, di ba? Now, ang maganda kasi, pagpunta nyo sa ibang lugar or sa ibang bansa na open for permanent residency po, yun po yung maganda. Klarong-klarong may future tayo, di ba? Napag-uusapan naman natin dito yung who are qualified. Sino ba talaga? Sino ba pwedeng ma-qualify dyan? Okay? Ang ma-qualify po dito, number 1 is yung mga estudyante po na second year going to third year.
It's either pwede ka sa student visa or sa J1 visa. Sa ngayon po, hindi ko pa na-specify kung ano yung i-present ko dito, ano? Pero nagpa-process po kami ng student visa sa Canada, USA, Australia, and other countries po. And then yung J1 visa naman namin po is for USA. Ano yung J1 visa? It's internship visa po yun siya. Okay, now, sino yung qualified? Pareho naman po yung qualifications nila. Second year going to third year college po. Yung mga K to 12, like junior high, tsaka senior high. And then, before ako mag-proceed po, marami kasi magtatanong nito paano yan ako is, old curriculum ako na high school. Okay na po yan, no? Mayroon po tayong isa na school po sa Canada na tumatanggap po ng mga old curriculum na mga high school po, provided mapasa mo po yung ITEP exam. Okay, so yung ITEP exam, para din yan siyang IELTS no? May mga examination regarding sa English, ganyan-ganyan. So pag once na mapasa mo po yun, mayroon pong school na tatanggap po sa inyo sa Canada. Now, for the age naman, actually, 18 and up Wala naman talagang limit sa age Kahit na i-check mo yung mga websites nila, wala talaga pong limit sa age. Kaya lang, kailangan kung sa student ka, kailangan ma-explain po natin, of which trabaho na po namin yun, no? As your consultant, trabaho na po namin yung pag-check kung pwede pa nating i-explain na 50 ka na, 54 ka na, bakit ka pa mag-aaral, okay? Pag once na kayang-kaya namang i-explain yung yung pag-aaral mo doon, pasok na pasok ka pa rin po. Okay? Mayroon po tayong na-approve, no? Na 50 plus na years old, talaga pong na-approve po siya as student po sa Canada. Kaya lang po, regarding po sa USA, about sa J1 visa po, medyo mamroblema na po tayo niyan. Okay? Kasi kahit po hindi po nakalagay sa website nila na limit, kanyan, wala naman talagang limit Kaya lang po, mayroon talagang mga companies na siya na po nagbibigay ng bracket. Para din naman yan dito sa Pilipinas Di ba, ang dami namang mga wanted dito sa Pilipinas, pero yung mga companies naglalagay ng bracket like up to 27 years old lang, up to 30 years old lang, mga ganyan po. The same din po yan sa J1 visa. Now, nakakalungkot isipin at nakakalungkot na malaman nyo na medyo pag once sa J1 visa sa USA, ang more than 40 years old po, medyo malabo na po, no, na mabigyan ng J1 visa. Kasi po, mostly po sa mga hawak po namin, mga more or less 27, 28, 29 lang po. Minsan, nauunat pa po namin yung 31, 32, lalo-lalo na po yung mga remote areas na siguro sa dami-dami ng mga countries na pinadalhan nila ng wanted ganito-ganyan, tapos wala talagang nag-apply sa kanila, di ba? Posible po nating maunat yung mga 35 years old kasi mayroon po kaming mga na push talaga na tinanggap siya, 35 years old siya. Pero depende na po yun, no, sa kung remote area or need na talaga nila, ganyan po. Posible pa po yun. Pero yung mga 40s na talaga, medyo mahihirapan na po tayo pag J1 visa po sa USA. Okay, I will explain further naman sa J1 visa po sa next na mga videos. Kaya po, comment kayo dyan sa baba kung may mga tanong kayo para yun po yung masasagot ko sa next na video po regarding J1 visa alone. Now, ang naman yan, if ever naman na gusto nyo malaman, subscribe na lang po kayo dyan sa baba, okay? Para po malaman nyo kung kailan ako mag-upload ng mga videos naman para sa explanation about sa J1 visa. So, I will do everything no na makayanan kong gumawa ng videos weekly, di ba? Kasi minsan dahil sa gipit na talaga yung time, minsan hindi ako edit. Sa editing kasi ako nahihirapan, okay? Pero sa mga presentation regarding sa video at gumawa ng video, madali lang naman. Kaso lang pag once na mag-edit na, lalo na may ilagay ka dito sa gilid or may mga kung ano yung gagawin mo dyan, medyo doon ako mahirapan sa editing. Okay, try ko lang talaga na mag-upload ako ng once a week na video starting po. Actually, starting last week no? Naka-upload ako last week na hopefully po matuloy-tuloy ko yan no? Para tuloy-tuloy po yung paggamit natin sa YouTube channel ko na to. Now, ngayon, regarding naman sa IELTS, kasi maraming mga paano yan? Wala akong IELTS, paano yan? Hindi naman ako, medyo makatipid tayo kung walang IELTS, ganyan. Yes po, mayroon pong mga schools po na hindi nakakailanganin yung IELTS. Okay, there are some schools po. So, if ever na gusto mong walang IELTS, just tell us lang, sabihin mo lang talaga sa amin para hanapan
Kanami ng paaralan na walang IELTS. Now, for USA naman, talaga pong walang IELTS na kakailanganin. No? As long as mapasa mo po yung interview nila via video call talaga yan. Tapos wala na pong kakailangang IELTS doon. Okay? Yun lang po yung requirement. Video call po sa mag-interview sa inyo. Once na ma-approve kayo or tatanggapin kayo, tuloy-tuloy na po yan. For the medical, yes po, mayroon talagang medical sa Canada. Okay? Required po yan talaga. Kaya, if ever naman po na mayroon ka ng mga old medical or na mayroon kang kakilala na mayroong na magpa-medical ka doon, huwag po muna. Okay? Bakit po? Kailangan nating antayin po kung ano yung ipamedical sa iyo at kung saan ka mag-medical. Kasi po mayroon po silang mga accredited clinics po talaga na siyang pwede lang nilang tanggapin na mga medical results. Okay? So, ang maganda niyan po, pag once na sasabihin na nila yung regarding sa medical na yan, doon ka na po magbabayad mismo sa clinic po. Okay? It's on top of the process po yung medical, no? Yung mga expenses po, medyo hindi ako allowed na magsasabi dito po sa YouTube. Kailangan po niyong umattend ng online orientation po namin via Google Meeting naman yan every Saturday. So just comment po dyan sa baba if ever na gusto mong malaman at gusto mong umattend po. Libre naman yung online orientation natin no? Doon mo po malalaman yung mga step-by-step po na expenses na gagawin po ninyo. Okay? So for the medical, mabigyan ko kayo ng amount, more or less mga 20,000 ang i-prepare po ninyo for the medical alone po yan. There are times na may 16,000 lang, 15,000 lang, 17,000 lang. Depende po kasi sa i-require nila. Pero for those people na may mga tattoo, okay, lalo-lalo na kung marami-rami ka talagang tattoo, and then may mga kakailangan nilang i-check again no, sa ngayon. So, yun po, yung medyo ma-additionalan ka ng expenses dyan. Meron nga iba, lalo-lalo na yung may mga tattoo pala, no, talaga pong marami po silang hihingin. hindi siya bawal, no, hindi siya bawal, pero marami silang hihingin na i-check po sa katawan po ninyo, sa blood test yata yan, no, na kung saan medyo abutin minsan ng more than 20, like mga 25 or 30,000 para sa medical, no, especially po sa mga may mga tattoo or may mga history ng family, ganyan. Medyo may mga additional extra no, na additional po yan sa medical. Now, let's talk naman sa experience. Kasi po, kung dito kayo sa student visa, medyo hindi naman requirement ng experience, no? Kung sa student visa ka kasi nga estudyante ka no? Pagdating mo doon. So ang papers mo talagang yun lang i-check, yung sinabi ko kanina sa qualification, ganyan. Pero sa J1 visa po, medyo marami-rami po yung requirement no, sa J1 visa. Na kung saan po, sasabihin ko yan sa next video po regarding sa experience po na kakailanganin for J1 visa. Kaya nga, follow niyo po itong channel na to para po sa next na video regarding sa J1 visa alone is malalaman nyo kung ano talaga yung mga requirements. Okay? If ever na mayroon kayong tanong regarding po nito, comment kayo dyan sa baba para sa mga susunod na videos, masasagot po natin kung ano yung mga tanong po ninyo. Thank you so much!